Hello, hello, Aris Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for February 9 hanggang 15. So mga Aris, alamin natin kung ano naghihintay sa inyo para sa linggong ito. Let's begin. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay natin kay Aris ang mga mensaheng dapat nilang malaman para sa linggong ito. In your overall energy, meron po kayong the Knight of Pentacles. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Moon card. In the area of what you need, meron po kayong the Ace of Wands. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Page of Pentacles. In the area of your near future, meron po kayong the Eight of Cups. Lovely, lovely, lovely. In the area of your challenge for the week, meron po kayong the Seven of Swords. In your fortune, meron kang the Three of Cups. Beautiful, beautiful. In the area of your divine messages, meron po kayong the Empress card. At ang outcome nyo po for the week, ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan sa dulo ng ating reading. But first, mga mahal kong Aris, thank you po muna sa inyong mga donations, saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Thank you rin po sa mga like and comment. Malaking tulong din po yan. Thank you. So, in the background of your reading, meron kang the Queen of Pentacles. Beautiful, beautiful, beautiful indication ito para sa iyo, Aris, na kung meron ka man daw kakailanganin na panggastos or pera for the week, kitang-kita ko dito na makakahanap ka ng paraan or makahanap ka ng mapagdudukutan para sa mga pangailangan na ito. Kumbaga, narinig ko hindi ka mawawalan, there will be a way or there will be a solution pagdating sa mga kinakailangan mo. Kaya don't worry, okay? This week will be good for you. Nakita ko rin dito na kayo po'y tinatawag ng iyong spirit guides na maging focused at alagaan mo daw yung isang bagay eh. I don't know why, kung negosyo mo ba to or ipon or budgeting, kailangan daw tignan mabuti para mailagak mo sa karapat-dapat na bagay at ma-make sure mo na lalago siya at dadami. Ganon din pagdating sa yung mga inaalagaan na proyekto, no? Kung talagang gusto mo magbunga yan at magkaroon ng magandang resulta, kailangan daw hands-on tayo today. But nevertheless, okay ka. Financially, there will be a way or there will be a great solution para mapundar mo or mabigyan mo ng kapaki-pakinabang yung inaalagaan mo ngayon. So, congrats, you're fine, you're okay. Napakaganda ng message to in your background. Narinig ko rin dito na yung effort mo will determine yung growth ng ginagawa mo. Kaya kailangan talaga natin ay maging masipag at saka maging hands-on. Partneran natin to ng card of the week. Meron kang bravery. Face the unknown with bravery. Trust your steps. Yes, siguro overwhelming ito, no? Na parang kaya ko ba tong palaguin? Kaya ko ba tong alagaan? Kaya ko ba tong panghawakan or palakihin? Marami kang kaba, pressure. Pero ngayon, kung magiging matapang ka lang daw at pagkakatiwalaan mo ang sarili mo, kung ano man yung inaalagaan mo at pinag-focusan mo ngayon, okay ka, lalago yan, okay? So, in your core energy, meron kang the Knight of Pentacles. Si Knight of Pentacles, sinasabi dito, Aris, ng iyong spirit guides na medyo nakahimpil ka pa. Parang meron kang pinag-iisipang mabuti kung dediretso ba ako or aatras. Ramdam ko dito yung pagdadalawang isip or hindi ka siguraduhan in your part na parang you don't know how to maneuver things, you don't know kung tama ba to or mali to, kung sobra ba or kulang. Ramdam ko yung pagka-contemplate mo sa ginagawa mong ito. Your spirit guides are telling you, yes, be brave. Maging matapang ka lang sa yung mabubuong plano. Kasi alam ko naman na pinag-isipan mo yan, pinagnilay-nilayan mo yan, and you are knowledgeable enough pagdating sa mga inaalagaan mong ito. Sabi na yung spirit guides, a plan without action is nothing. Okay? Kung magpaplano ka pero wala ka namang kahandaan na umaksyon or gumalaw para matupad yan, sayang, di ba? So ngayon, your spirit guides are urging you, Aris, na mag-move. Move forward. Take action. Kung gusto mong tumubo, lumaki, lumago itong inaalagaan mo na ito, or para makita mo yung magandang bunga niya, you need to make a concrete move para ito ay matupad. Okay?
Clarify natin siya. The Knight of Pentacles being clarified by the Knight of Wands. Yes, both cards are all about movement. Okay, Aries? Sinasabi dito na kung tayo ay hindi kikilos at tayo ay ilang na ilang or takot na takot na humakbang para sa katuparan ng pangarap natin, sayang, di ba? Both cards are telling you, sige, enjoy lang natin, try lang natin, subukan natin. And in the process, we will see na yung ating mga pinaghandaan ay magkakaroon ng magandang bunga. Kailangan dito ng determinasyon from your part, Aries, na sige, ilalaban ko to, kukunin ko to, it's now or never, I will do my best. Kailangan mo i-motivate ang sarili mo na planchado at okay ang gagawin mo. Kahit kumbinsihin ka ng maraming tao sa paligid mo, dapat ikaw mismo, you are ready enough to take on this adventure with motivation, dedication, at kumpiyansa. Kasi kaya mo. Knight of Wands is indication of good news. Okay? Ramdam ko rin for many of you na may hinihintay ka lang na magandang balita na magpapaandar sa'yo. Baka go signal ito or confirmation para yung plano makaandar na, no? Baka naghihintay ka ng dokumento or permit or ticket, mga ganyan. So, naintindihan ko na you're waiting for something to arrive and it will happen. Okay? Kaya importante hands-on ka para ito'y magbunga. Okay? So, good for you. So Aries, question lang, ano tong good news na hinihintay mo para makalarga na yung plano, no? Comment down below para dumating na yan, para ma-attract na natin yung frequency ng energy ng good news na ito and it will happen in your reality. So congrats po. Comment down below, it will happen for you. In the area of what you need to focus, meron po kayong the Moon card. Si Moon card, sinasabi ng yung spirit guides this time, Aries, na you need to listen to your intuition pagdating sa mga bagay na gusto mong gawin. Okay? Example, gusto mong maging teacher sa Canada, halimbawa lang. Pero hindi mo alam kung paano ba gawin yung proseso or kung magiging successful ka ba doon. Pero pangarap mo yun eh. So yung daan patungo doon malabo pa. Puro question mark pa. Pero yung question mark daw na yun ay hindi dapat maging harang sa'yo para abutin ang pangarap mo. So, if you truly believe na kaya mong abutin yon, kahit pa malabo, gagawin mo siya. Because that is your intuition telling you, huy, maging brave naman tayo, lumaban hanggang dulo, ipaglaban yung ating plano, kahit na mahirap, kahit na nakakatakot, kahit hindi sigurado, kung buo sa loob mo na akin to, kukunin mo yon. Okay? Very important yan para sa'yo. And soon, huwag ka mag-alala, things will make sense na parang, gets ko na, kaya pala kailangan kong pagdaanan yon, kaya pala dito ako dumaan, kaya pala nalihis ako dito. It's because things will slowly show you the reality na ito yung para sa'yo. Okay? Clarify natin. So Aries, paano po kayo nanonood ng ating reading every time? Tuwing bang pag-uwi ng trabaho or sa almusal or habang nasa kotse, no? How do you watch our video and paano po ito nakakatulong sa inyo every week? Comment down below po. The Moon card, the Chariot card. Yes, talagang abante, abante, abante. Someday, things daw will make sense para sa iyo eh. Pero ngayon, 'di ba normal naman sa atin pag meron tayong ginagawa sa buhay na, naku, hindi ako sigurado dito. Naku, bahala na si Batman, bahala na si God, mga ganyan. Yun na kailangan mo daw na mantra ngayon na yes, hindi ako sigurado, yes, maraming malabo, pero ilalaban ko to, God, ilalaban ko to. Bahala na si Batman, ganyan. Your movement will really determine kung gaano katagal ka sa lubak na ito. No? Kaya sabi dito, parang narinig ko, wag mong tambayan yung problema, wag mong tambayan yung issue. Laban-laban, larga-larga hanggang sa magtagumpay ka. Okay? Very important ito. Narinig ko rin ready ka na eh. And the universe is actually supporting you. So kumbaga, nasa kamay mo ang manibela kung aatras ka or mag-move forward ka. And the only good way here, bilang advice, is move forward. And wag mo hayaang matalo ka ng mga obstacles. Move, charge forward. Okay? In the area of what you need, meron po kayong the Ace of Wands. Si Ace of Wands, sinasabi dito, you need inspiration.
You need to be energized at magkaroon ka ng spark sa sarili mo na ilalaban ko to dahil. So example, pangarap mo maging teacher sa Canada nga. Ganun example na lang, tuloy natin. And then sabi mo, ay ayoko, parang ang hirap. Kahit na malaki ang sweldo, kahit na lahat ng needs ng family ko mapaprovide ko na, pero parang ayoko, wag na lang kaya. And then na-realize mo, ay, para sa mga anak ko to, ay para sa future namin, ay para stable na ang income. Yung ganong spark of inspiration, spark of parang parang Gatorade mode sa buhay mo na o Red Bull mode sa buhay mo na you need to be energized and replenished para i-take siya. Kasi ang ganda-ganda daw ng plano mo eh. Ang ganda daw ng idea mo and you need to be confident na ito i-execute kasi baka masayang, no? So you need to really be brave enough to step forward with a plan, with an idea. Nakita ko tong planong to, parang never mo pa siya nagagawa, very unfamiliar, pero ngayon parang panahon na para pumasok ka sa era na yon. Pumasok ka sa tradisyon na yon or sa paraan na yon para magkaroon ng magandang bunga ang buhay. Some of you parang lilipat ng kumpanya, lilipat ng trabaho, lilipat ng career, no? Most definitely meron kang inspired action na, sige, simulan ko na to. Bahala na si Batman, sisimulan ko to. Ilalaban ko na. Parang ganon. Okay? Ace of Wands. The Sun card, yes. You need to really be free. Free from all your worries. Free from all the burden. At ngayon parang malayang-malaya ka na. Nasundin yung gusto mo. At to pa rin tong idea na ito. Narinig ko na wag mong pagdudahan agad-agad ang sarili. Sometimes, pangunahan mo ito ng positivity, ng good intention. Dasal ka lang, no? At kayang-kaya mo maabot ito. Sabi na yung spirit guides, pag malinaw sa'yo lahat-lahat, ibig sabihin, pag malinaw sa'yo yung purpose, kung para saan, ano yung ugat, ano yung goal na to, if everybody is clear sa isip mo, magiging madali sa'yo na yakapin tong bagong plano or idea. Kailangan lang talaga klarong-klaro sa'yo ang lahat para maipaglaban mo siya. Kasi kung nalilito ka daw at medyo may doubts ka pa, edi pag-usapan muna natin, plantsahin mo muna para kapag okay na, saka mo siya ilarga. Okay? Very important yun para sa iyo. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Page of Pentacles. Sabi dito ng yung Spirit Guides Aries, baka kailangan pag-aralan mo daw munang mabuti itong gagawin mo. This movement shouldn't be fast-paced, no? Kailangan gradual lang daw, paunti-unti, paandap-andap, para lahat ng detalye ay matignan mo. Example, ito ay kontrata o kaya mga legal documents na kailangang ipasa, no? Para makalarga na itong gagawin mo. So, aralin daw natin. Ano ba yung kinakailangan? Ano ba yung dapat ipasa? Baka naman meron ka pa nakakalimutan, baka lalo kang tumagal, di ba? So, now is the right time for you to really learn to see yung mga maliliit na detalye na kinakailangan mo makita. Kung ito man ay mga kontrata, no? Kailangan talaga inaaral mabuti. Example, you're about to buy a house, di ba? So kailangan talaga every detail, every paper binabasa mo para alam mo yung pinapasok mo. So that everything will be successful soon. 'Di ba? Kung kayo man po ay papasok sa isang negosyo, nakita ko dito na maging hands-on daw sa bawat aspeto at siguraduhin na hindi ka nalilito sa paikot-ikot niyan. Kailangan nandoon ka, kitang-kita mo ang lahat para ito'y umandar ng maayos at also ma-enjoy mo yung success nito. Okay? Hindi pwedeng iasa mo sa iba o kaya hindi mo alam totally. Naku, kailangan alam mo yung ginagawa mo at alam mong pinapasok mo. Okay? The Page of Pentacles being clarified by, oops, marami masyado. Page of Pentacles. You have the World card. Okay, the World card here is telling you you need to complete something. Meron ka talagang dapat kompletuhin. Maaring kompletong papeles, kompletong mga tools, no? Meron kang dapat malatag na very complete energy para dito. Example din, kailangan kompletuhin mo yung facing or phrasing para sa pamilya. Makwento mo lahat, malatag mo lahat para maintindihan nila kung ano tong balak mong gawin. Meron din po sa inyo sinasabihan na you need to really
close a past chapter sa buhay mo para totally mayakap mo ito. Halimbawa, meron kang bagong trabaho pero hindi mo to mayakap-yakap dahil umaasa ka pa dun sa past. Nahahati na yung oras mo. So, make this your top priority at i-close mo na yung mga bagay na dapat i-close para maharap mo to ng buong buo. Your spirit guides are telling you na you need to really step forward. Move forward na tayo with something new. Tignan mo daw yung promise or ganda or potential ng isang bagong bagay na maaaring magpaangat sa'yo. Okay? And enjoy the process. You don't need to think too much. You don't need to put burden sa sarili mo. Just enjoy it and you will see na lahat ay gagaan para sa'yo. Okay? In your near future, meron po kayong the Eight of Cups. Sabi dito na yung Spirit Guides Aries na in the near future, like I've said kanina, all of your questions, lahat ng kalituhan, lahat ng mga tanong, lahat ng mga malabo, lilinaw, di ba? So ngayon, darating ka sa puntong yon na lahat ay malinaw na sa'yo. Yung mga bagay na totoo, yung mga bagay na may saysay, yung mga bagay na peke, at yung mga maling akala, lahat yan mare-reveal sa'yo in the near future. And you will know what's yours. You will know kung ano yung gusto mo, kung ano yung magfulfill sa'yo, at kung ano yung hindi. Example, ngayon, in the near future, marirealize mo na, ay, itong trabahong to, hindi pala to yung gusto ko. Now, I want to achieve or chase something na alam kong tutubo sa akin dahil gusto ko, dahil importante sa akin at passionate ako. You are now ready to leave something behind na alam mong wala na tapos na wala nang saysay Iko-close mo na yung chapter na figure out mo na. And now, nandito ka na sa punto na, okay, I'm walking away, I am now embracing something new, and ready na akong buuin yung mga bagay na para talaga sa akin soon. Ramdam na ramdam ko yung kalayaan mo dito, at sa kakaligayahan mo na parang, ay, salamat na wala lahat ng bigat, and ready ka na nang yakapin itong bagong idea or bagong way of living. So congrats po. Meron sa inyo nakita ko parang aalis ng bayan, aalis ng bansa, no? At ready kang habulin yung kasaganahan ng buhay mo sa ibang lugar. You are now ready para mag-take risk, para hanapin yung para sa'yo talaga. So congrats and good luck po para sa inyo. The Eight of Cups. The Queen of Cups. Yes, gusto mo nang pumunta doon sa aspeto ng buhay mo kung saan payapa, may peace of mind, and masaya yung puso mo. Ayaw mo na ng sinasakripisyo ang sariling kaligayahan. Nakita ko dito na once you follow your heart and you really go after the things that you want, doon ka talaga totoong lalago, magkatagumpay, may solid foundation yung ginagawa mong yan, and this will be a great experience para sa'yo. Kumbaga parang totally niyakap mo na yung talagang bagay na para sa'yo. Example, dati, talagang 15 years ka na sa call center and now sabi mo panahon na para isabuhay ko naman yung tinapos kong nursing halimbawa. So you're walking away halimbawa sa isang call center, finding a nursing job at dito ka talaga mag-excel kasi gusto mo talaga yun. Parang ganun. Okay? So congrats. Following your heart will give you satisfaction, contentment, and fulfillment. Congrats po. In your challenge, meron kang closed-minded and then shame and guilt. Sabi dito, marami ka daw kinakahiya. Marami ka rin daw mga guilty moments na hanggang ngayon, ayaw mong pag-usapan, ayaw mong makante. Siguro sinisisi mo pa ang sarili mo every time na maaalala mo yung mga pagkakamali mo, no? So, lagi mong isipin na yung mga pagkakamali na yon ay lessons para sa'yo. Ay hindi siya dapat ikahiya. Hayaan mo yung mga taong mag-usap-usap tungkol doon, pero ang importante ikaw buo ka na. So, i-accept mo yung mga bagay na yon at magsimula ka ulit. Okay? You need to open your mind. Open your heart for something new. Kailangan mag-entertain ka ng new ideas, mga new opportunities, at lagi mo sabihing tao ka lang. You commit mistakes, you learn, you move on, and you try again. Dapat ganon ang isipin mo para hindi ka masyadong nalulubog sa mga pain na ito. Open your eyes, open your horizon. Okay? In your challenge, meron po kayong the Seven of Swords. Alam mo, narinig ko dito, Aries, na huwag ka daw masyado muna magtiwala sa iba when it comes to your secrets, when it comes to your information, kasi maraming tao sa paligid ang hindi mo pagkakatiwalaan. Kaya you need to really make sure this time around na sekreto lang muna, you're doing your work
diligently, in the shadows, secretly, tahimik lang. Huwag ka daw muna mag-a-announce sa mga bagay-bagay sa paligid mo. Halimbawa, pangarap mo mag-apply ng visa, naku, lakarin mo yan ng ng tahimik lang at huwag mong isa broadcast sa iba kasi baka mamaya yung negative energy nila makaapekto sa journey mo. So, hush muna, wag mo na magkwento. Okay? Trabaho, 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 and then focus ka doon. The Seven of Swords is being clarified by the Emperor card. Yes, now is the right time for you para maging wais ka. Kung marami kang tao sa paligid mo ang hindi mo maasahan, hindi sila reliable, hindi sila madaling pakisamahan or madaling tawag ito, maasahan, ganyan. So, you need to be brave enough to take on that challenge on your own. Huwag ka daw matakot kumilos mag-isa. Lalo't higit kung alam mong kaya mo naman. Nakita ko rito na maging wais ka daw, maging dahan-dahan ka din, and also sometimes ibaba ang ego, ibaba ang pride para makita mo kung ano yung mga dapat mong i-improve sa sarili at maging disiplinado ka daw sa gagawin mo ngayong linggo. Kung ano yung gagawin mo talaga ay make sure na every single day nandun ka with your disciplined energy para ito'y tapusin. Okay? Kasi talaga nakita ko dito, wala kang ibang aasahan, wala kang ibang makakatuwang dyan, kaya dapat pagkatiwalaan mo ang sarili mo. Na matatapos mo ito, magagawa mo ito successfully. Okay? In your fortune, meron kang distant thunder, clear the air. Sabi dito, linawin mo daw ang mga bagay-bagay. Hindi pwedeng malabo, hindi pwedeng hindi ako sure. Ngayon, bago kumilos, bago umandar, kailangan talaga we know clearly everything para maging mas maganda ang andar. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Lahat ng detalye, maliit man o malaki, itanong, linawin, kausapin, buting-tingin para walang malabo sa'yo. Okay? Para alam mo yung pinapasok mo. You also have transformation, a fresh new way of living emerges. Yes, talagang new way ito, new life, new beginning, new opportunity, bagong hangin, no? Bagong lugar maaari din. So panahon to para sa iyo sa mga bagong bagay. So congrats po. I-claim mo yan. In the area of your fortune, meron po kayong the Three of Cups, celebration, party. Maaring meron sa inyo ay nag-iisip na ng bonding time with friends. Baka gusto mo munang kumawala sa ginagawa mo ngayon para makahinga. Go push. Nakita ko po sa inyo this week, some of you are going to a reunion or gathering or social event with the company or sa trabaho mo. And kayo po yung pinapayuhan na mag-enjoy. I-enjoy mo din para magkaroon ka ng worthwhile experience sa mga pinaghihirapan mo. For many of you, meron ka daw aasahan na good news and announcement pagdating sa pinagtatrabahuhan or pinaghihirapan mo ngayon. You're gaining worthwhile and abundance this time. Dahil ito sa tagumpay ng ginawa mo na yan. So congrats po. Three of Cups being clarified by Ten of Pentacles. Wow. May good news pagdating sa aspetong pampamilya. Halimbawa, merong negosyo na talagang this week okay na, mapupundar na. Or meron kayong family news. Halimbawa, birth of a child, o meron ng mabubuntis, merong ikakasal, merong lilipat ng permanenteng bahay, may benta na halimbawa yung property, o kaya yung buong angkan nagkasundo-sundo na para sa mga hatian ng mana, mga ganyan. And you will get your part para simulan yung negosyong gusto mo. Pwedeng ganon. But for others, nakita ko dito na set off ka na. Meron kang bagong trabaho or bagong gagawin na alam mong pangmatagalan ito at magdudulot ng abundance for long term para sa pamilya. So congrats po. Talagang worth it ito ng celebration. Kung ito man ay job somewhere or meron kang sideline, o kaya naaprobahan yung loan for a project, no? O kaya naaprobahan yung retirement papers, napakaganda po para sa inyo. Set off ka na for a long time. Congrats. I-claim mo to, this will be yours. In your divine messages, meron kang a new start is coming. Wow, 2 beses sinabi sa'yo, may bagong simula, may bagong gagawin na dulot sa'yo ay kasaganahan. Congrats po. The answers you need are coming. Yes, sabi ko nga, kung meron kang mga malalabo, mga hindi sigurado, mga tanong, mga question marks, it will be answered soon and you will know what to do. Okay?
In your divine messages, meron po kayong the Empress card. Sabi dito, habang ginugugol mo yung oras mo, Aries, para palaguin yung mga importante sa'yo, halimbawa negosyo, trabaho, ipon, buhay sa pamilya, no? Kailangan daw okay ka. You need to really protect your energy. Pag kailangan matulog, matulog. If you want to reward yourself, go for it, no? Kailangan you always feel good para everybody around you feels good too. Okay? Kaya importante dito, pangalagaan ng sarili. Narinig ko, ituloy mo yung diet na yan, ituloy mo yung exercise na yan, ituloy mo yung good personal hygiene na gusto mong ma-implement or lifestyle, no? Because pag okay ka talaga physically and mentally, okay ang mga gagawin mo sa buhay. Tutubo, lalago, abundant energy ang para sa'yo, no? Napakaganda po. Empress card. Oops. The Three of Pentacles. Yes, maraming mga taong umaasa sa'yo, Aries. Whether sa trabaho, sa negosyo mo, o sa pamilya in general, they look up to you. Parang role model ka nila. Whether ikaw yung punong abala sa mga ginagawa niyong proyekto, or sa bahay, o sa trabaho, and they look up to you talaga na parang kung wala ka, hindi nila maayos yung gagawin. Kaya importante na talagang you are in your best element, physically wise, mentally wise, at alam mo yung mga dapat mong gawin para mag-improve ka din. And nakita ko dito with a certain group of people, para sa ibang Aries ito na wag mo daw pahirapan ang sarili mo sa pakikipag-collaborate o pakikipag-cooperate. Do things lightly daw. May mga better, lighter ways to work with these people para matapos na yung kine-create ninyo. Babaan daw ang pride, babaan daw ang ego para magkaintindihan at para matapos na yung gagawin. So, kailangan kanila, kaya you need to be there. Okay? Importante yan for you. Ang outcome mo yan, but first, bigyan muna kita ng fortune cards. Meron kang ant, work, achievement, and success. Yes, in that order. Magtrabaho, magkaroon ng tagumpay, and then talagang success will be happening for you. You also have bull, do not back down from opposition, show strength and fortitude. Yes, huwag ka mag-back down kahit na marami kang takot, alinlangan, ilaban mo yan, idiretso mo yan, and you will see the good outcome will be coming for you. You also have casket, someone going out of your life or the end of a situation. Yes, talagang meron kang iiwanan, meron kang bibitawan, meron kang lalayuan, kasi you want more, you want bigger, you want the best for you. Okay? You have bird flying, news is on the way. Wow, i-confirm mo to, i-claim mo to. Meron kang talagang magandang balita na i-celebrate talaga ikaw at ng pamilya. Congrats po. Ang outcome nyo po for February 9 to 15, meron kang the Nine of Pentacles. Wow, kaching ito. 3 cards are really telling me ng paglago ng kaperahan, paglago ng negosyo, or ng ipon, no? Kumaga talagang hindi ka mawawalan. Very, very lush yung surroundings. Meaning, kung ano man yung kailanganin mo, meron ka talagang madudukot, meron ka makukuhaan. Okay? So you don't need to worry about your resources kasi meron at meron. Hindi ka talaga mawawalan dito. So continue building your empire. Continue na mag-ipon. Kung may negosyo ka ngayon, talagang tutukan mo yan. Kasi aanihin mo yung magandang bunga dito. You're about to enjoy your life even more. Makakabili ka na ng ganito, ma-provide mo na yung needs mo para sa pamilya, and you are now very independent and enjoying your life. Congrats po. Nine of Pentacles. The Temperance card. Yes, divine timing is here. Archangel Michael is here giving you the assurance that you are protected, you are guided, and you are okay. Okay? Sabi dito, continue lang tayo sa pagtatrabaho with our diligent work, with our patience, with our pagkatsaga, pagsumikap, at lahat ng tinatrabaho mo, magubunga din. Aanihin mo din yung magandang resulta nito. Example, meron kang tiyangge sa may palengke, trabaho ka lang, maging professional ka lang, and sooner or later, may ipon mo din at makukuha mo din yung goal mo sa bagay na yan. Importante ang hard work, importante ang pagiging seryoso sa ginagawa para makuha natin yung ating mga blessings. Okay? So talagang you're on the path of stability, financial assurance, and financial independence. Congrats po.
So Aries, ito po ang inyong February 9 to 15. Saan po kayo nakaresonate? Comment down below, babasahin ko po yan. Thank you po Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity and messages sa dapat malaman ng mga mahal kong Aries. Thank you po ha for watching hanggang dulo. I love you, I love you, I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.